nabalagan na makawaya-waya nga kablaaw katagayong amin, gayan kagapsat ken kailian. Isa pong maalap at pagpalayang pagbati sa inyong lahat, mga kaibigan, kasama at kababayan. Unahin natin yung pagbati pa sa Congress at sa radyo natin iba sa pagdiriwang natin ng ating ika-20 anibersaryo. 2 dekada na tayo na narito at sa tingin ko ay hindi lamang 2 dekada pa ang ating lalakbayin sa mga susunod na panahon. Nais ko rin batingin ang mga dumalo dito, iba't ibang pinatawa ng iba't ibang sektor sa ating bayan at sa ating lalawigan. Mga katuwang, kapartner, kaagapay sa ating mga gawain at pati yung ibang mga panauhin na nagsidalo ngayon. Paikli ko na lamang po ito dahil alam ko naman na kapag busog na ang tao ay may iba nang gustong gawin. Pero ang aking pangako kay Ma'am G ay isang maikling pagdadagom at reaksyon doon sa kanina ay pinag-aralan natin kaugnay ng kalagayang pagkabuhayan, pang-ekonomiya ng ating bansa at ating lokal na pamayanan. Meron pong isang nabanggit kanina na napakahalaga na sana ay huwag mawala sa isipan ng bawat isa. Na ang bawat Pilipino po ngayon ay may pagkakautang sa halagang 131,000 pesos. Bawat isa po sa atin ay nakautang na tayo at ito ang binabayaran natin ng halos 20% ng ating annual budget ay doon nakalaan. Kaya po kung may mga anak kayo at apo kayo na bagong silang, katulad ng apo kong si Toby, meron na siya kaagad na utang na 131,000 pesos. Yun po ang hindi natin nararamdaman na kung sana ay hindi ganon kalaki ang utang natin, yung bahagi ng ating annual budget na nakalaan para automatic na pagbabayad sa ating utang ay magagamit pa para sa mga serbisyo, para sa atin, edukasyon, kalusugan, trabaho at iba-iba pa. Malaki po sana ang igiginhawa ng bawat isa sa atin. Kaya sa halip na ang ating pinauunlad ay ang ating bayan at ang ating mga kababayan, ibinibigay po natin sa ating pinagkakautangan ito. At ang ating binabayad po ay hindi bayad po doon sa malaking utang, kundi bayad lamang po ito sa interest ng ating pagkakautang. Yan po yung sitwasyon na kailangan huwag natin kalimutan na pinaalala doon sa pagpapaliwanag kanina na yun ang ating napakalaking leksyon na tungkol sa kalagayan ng ating ekonomiya. Pangalawa pong hindi ko malimutan sa ating pag-aaral kanina ay ang sinabi, masyadong ambisyoso ang ating pamahalaan. Hindi lamang ho itong pamahalang kasalukuyan, kundi halos ang lahat ng mga yang nagdaan. Inuukoy po tayo sa mga pangarap na darating araw ay giginhawa tayo. At tayo naman ay napauugoy sa kanila. Pinapanatili pa rin sila sa pwesto kahit wala namang nangyayari. Sa pangako nila 30 taon na kararaan, 20 taon na nakararaan, 10 taon na nakaraan, wala nangyari, pero lahat sila ay pinapaniwala tayo na magkakaroon ng pagbabago at pag-unlad. Tayo po ay nabudol ng mga pamahalaang namumuno sa ating bansa. Ingat din po tayo, mga kasama, sa paggamit ng mga numero. Marami pong numero kapag hindi natin inaral ng mabuti ay tila napahagad. Numero katulad ng tinatawag na pagbaba ng inflation rate.
natutuwa tayo, pagpalagay natin, mula sa 6%, gagawing 5%, tuwan-tuwa tayo. Bakit tayo matutuwa? Bumaba lamang yung bilis, pero tumataas pa rin lahat yan. Ang dapat po ay bumaba ng mas mababa sa zero, ibig sabihin, aatras yung inflation. Yun po, nilulukot tayo ng mga numero. So kapag sinabing bumaba ang inflation rate, hindi ibig sabihin bumaba ang halaga ng mga bilihin, kundi bumaba lamang ang bilis ng pagtaas ng mga to. Ganon din po sa unemployment. Ingat din po tayo sa numero dahil doon sa paggamit nila ng base, yung tuntungang batayan ng mga porsyento, binabago po yan para magmukhang bumababa ang mga walang trabaho sa atin. Hindi po totoo yan. Kaya nakalulungkot po dahil ang taong bayan patuloy na naluloko, patuloy na nagpapaloko. Sorry po, pero bakit ko sinabing napapaloko tayo? Hindi po kalokohan na ginawa ting number 1 sa Senado ang katulad ni Robin Padilla. Kaya nga, gano'n lang simple. Bakit? Bakit nasa Senado ang mga katulad ni ganito, ni ganyan, ni ganon pa? Ayaw ko magbigay ng pangalan ngayon, dahil ayaw ko magkaroon ng kulay politika. Pero yung mga mahuhusay na mga kandidato na nagdadala ng atikahin, nagsusulong ng mga bagay-bagay na parang taong bayan, hindi po sila lumalabas. At tsak ko ngayong darating na halalan, hindi na naman mananalo yung mga nasa grupo na tinutukoy ko. Ang mananalo na naman yung mga re-electionista, yung mga popular na mga pangalan na kapag inaasahan natin magsasabatas, anong isasabatas nila? Mga bagay-bagay na magpapanatili sa kanila sa pwesto at sa hawak nila sa poder. Napaganda nung pagpapaliwanag kanina, sana ay huwag tayong malayo sa katotohanan, may pagbabago tayong kakamping kung hindi natin iaasa sa pamahalaan lahat. Ang tunay pong pagbabago ay wala silang pamahalaang hindi naman tayo kinakatawan kundi para sa kanila lamang. Ang tunay na pagbabago manggagaling sa bawat isa sa atin. Maliliit na hakbang, maliliit na galaw sa atin, tila wala nangyayari. Magkaisa tayo, magsama-sama tayo, magtulungan tayo, unti-unti meron tayong iuusad. Pero hanggang masyado tayong umaatag sa pamahalaan na hindi naman kailanman nakaramdam ng para sa maliliit na taong bayan, wala tayong kahihinatnan. Alam ko na hirap tayo lahat. Alam ko na parang wala nang kapupuntahan lahat yan. Alam ko na marami sa atin gusto nang sumuko dahil katulad ko, sa edad kong 71, malapit na rin akong panghinawaan sa pagkipaglaban. Pero bilang iiwan kong mensahe sa inyo, ay bibitaw ako ng ilang linya sa saktulang paborito ko. Para sa atin lahat, paalala ng sitwasyon na kapag ang taong bayan na palaging nasa ilalim, niyuyurakan, pinapahirapan, aabot din sa ang pagkataong magising sa katotohanan. Sa inyo po ang ilang linyang ito. Dulo po ito ng tulang Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan ni Amado B. Hernandez. Pahinga po natin. May araw ding ang luha mo'y masasait, matutuyo. May araw ding di naluha sa matabong namumukto. Ang dadaloy kundi apoy, at apoy na kulay dugo, samantalang ang dugo mo
ay aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liyab ng libong sulo at ang lumang talikalay lalagutin mo ng punlo. Mabuhay po ang Pilipinas!